Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-12 kabanata ng mga kawikaan at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Nabasa na po natin ito ng kung ilang beses. At sa marami pong mga bersikulo na atin pong babasahin, nabanggit po dito ang katuwiran, ang makatwirang tao at ang masamang tao. Dapat po natin itong laging panghawakan. Bibigyan po natin ito ng pamagat, ang ugat ng makatwiran na hindi matitinag. Ang sino bang lalakad sa makatwirang daan ay laging mapagpapala. Sabi po dito na ang makatwiran ay lagi pong may bunga din ng katwiran. Madalas ay tinitingnan po natin kung ano ang makatwiran at hindi makatwiran dahil ito po ay nasa kultura ng mga Hudyo. Hindi po ayon sa kultura marahil ng mga Inchik. Madalas ang iniisip po natin kapag masama ang tao ay may mga hindi po sila nasusunod na batas. Ngunit sa original na teksto, ang salitang masamang tao ay laging nasa maling posisyon. Yun po ang nasa original na teksto o kaya ibig sabihin. Nasa maling posisyon, lalo na pagdating sa Diyos. Ito ay labas sa kalooban at maging sa komunidad ng Panginoon. Masasabi po natin na sa isang kamay ay hawak po niya ang salita ng Diyos o ang presensya ng Diyos, ngunit ang isa naman ay nakabitaw. Kaya naman po ang isang taong di makatwiran ay mabilis pong matumba, mabilis na matinag. Ang isa pong makatwiran na tao ay madalas na umaayon sa kalooban ng Diyos. Ang hindi po umaayon sa kalooban ng Diyos ay lagi pong mabilis pong matinag at ang kanilang pinapahalagahan ay paiba-iba. Maaring sa isang araw sumusunod sa Diyos, tapos sa isa susunod na araw ay sinusunod ang sarili, kung kaya naman sinasabi po natin na wala sila sa tamang posisyon. At kung sila man po ay nasa isang komunidad ay lagi po silang magdadala ng gulo at nagiging dahilan din ng kaguluhan sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Iyon po ang isang masama at di makatwiran na tao. Mabilis na matinag, mabilis na matumbang uri ng puno.
Sunod sa makatwiran, ang tao namang ito ay umaayon sa kalooban ng Diyos or straight line. Sa 611, lagi po nating pinag-uusapan na umayon lagi sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi po nito na alam pong sundin ang kalooban ng Diyos at laging tinitignan kung alin ang ayon o kaya diretso sa kalooban ng Diyos. Kaya naman mahalaga na umayon po tayo lagi sa Panginoon. Sa verse 1 hanggang 15 ay sinasabi po ang iisa lamang na bagay. Sino mga sabi po dito, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ng matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa sama-sama siya ay nagagalit. Ang kabukasan ng loob sa pagsunod ng salita ng Diyos. Instruction na ginamit sa English, ang ibig sabihin po nito pagtuturo. Ngunit ang mga taong ayaw makinig sa mga payo ay katulad po ng isang animal. Ito po ang ginamit na salita dito. Maaaring napakabigat ng salitang ito. Kaya naman sa mata ng Diyos, ang taong hindi nakikinig sa kanyang payo ay para din pong isang animal, hayop, na hindi alam kung ano ang tama at mali, kung kaya naman nagdadala ng kaguluhan sa paligid. Pagkatapos sa verse 5 hanggang verse 7, una, paano natin malalaman kung tayo po ay makatwiran o kaya isa naman pong masamang tao? Sabi po dito masamang tao. Ano po dapat ang tinitignan natin? At paano po natin sinusunod ang ating mga kagustuhan? Pagdating po sa ating mga plano,
Sabi po dito, marunong po tayong umayon sa kalooban ng Diyos. Mayroong magandang paalala po para sa atin. Kung nais po natin ang plano natin sa buhay ay maging matagumpay, ang katagumpayan na tinutukoy po dito ay hindi lamang po ito tungkol sa pagtanggap ng biyaya, pagkus ay ang pagkakaroon ng matatag na buhay. Sabi po dito, ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Pinag-uusapan po natin ang pagiging matagumpay. Iyon po ay ang ating buhay ay hindi mabilis na matinag. Na kahit anuman pong mangyari, hindi po tayo mabilis matinag. Alam po natin na tayo ay umaayon sa kalooban ng Diyos. At ayon sa lohika ng Biblia, kung susundin po natin ang kalooban at daan ng Diyos, kung susundin ang kanyang mga payo, ang atin pong buhay ay hindi masisira. Dahil umaayon po tayo sa makatwiran at umaayon din po tayo sa katapatan ng Diyos. Maari po nating siyasatin ang ating mga buhay kung ang atin pong buhay, ang atin pong mga ugat ay hindi mabilis na matinag. Ang mga nais po ba natin ngayon ay umaayon sa kalooban ng Diyos, lalo na sa mga nasa marketplace. Madalas ay ito po ang itinuturo po natin sa mga Sunday service. Dahil para sa mga taong nagtatrabaho ay marami pong mga pagsubok. At iniimbitahan po ng Diyos ang lahat na isagawa kung ano man ang sinasabi sa libro ng Kawikaan dahil marami pong mga nakapiligid sa atin ang hindi kilala ang Diyos. Lagi po nilang susundin ang pinakamadaling paraan, pinakamadaling daan upang makuha ang mga benepisyo sa mundo at ito ay nagdadala ng tukso sa marami. Ngunit kung lalayo po tayo sa kalooban ng Diyos, lalayo din po tayo sa biyaya na inilaan niya. Kung kaya naman mahalagang tignan ang katwiran na nagmumula sa Panginoon. Tignan po natin kung tayo ay nabubuhay ng hindi natitinag. Dahil marami pong mga tao ang mabilis na lumakad, ngunit mabilis naman pong matumba. Ngunit bilang mga taong sumusunod sa Panginoon, handa po tayong magparaya ng mga sarili nating nais upang masunod ang kalooban ng Diyos at paniguradong hindi po tayo matitinag. Dito, ang ugat ng mga makatwiran ay mayroon pong mahalaga at espesyal na ibig sabihin dahil sa libro ng mga propeta, ito po ay tungkol sa Mesaya. Halimbawa sa Isaiah chapter 11, ayon sa kanyang propesiya, sinasabi po niya na mayroong ugat na magmumula kay Jesse. At ang kanya pong tinutukoy ay ang Mesaya na paparating sa hinaharap. At ang ugat po na ito ay magmumula sa purong-purong lipi dahil siya ay mula sa lipi ni David. At ang salitang root na ginamit po dito ay ang parehong salita na ginamit sa kabanatang ito. Dahil ang libro ng Kawikaan, ang tinuturo ng libro ng Kawikaan ay upang babago po ang ating mga pagpapahalaga. Upang tayo po ay magkaroon ng pagbabago sa buhay. Kung tayo po ay may tamang kaisipan,
Wala pong anuman na makapagtitinag sa atin pong katayuan. Maring para sa iba, lagi po nilang sinasabi paano sila magiging magkaroon ng seguridad. Katulad ni tribe leader Annie. Dati po siyang banker. Nagtatrabaho sa bangko at madalas po niyang ibinabahagi noong 2008 na nagkaroon po ng krisis pinansyal. At kanya pong ibinahagi ang katotohanan ng Diyos sa bangko. At ang Diyos ay nangusap sa kanya sa kakaibang paraan. At sinabi po sa kanya na kailangan niyang ibenta ang lahat ng financial asset ng kanyang mga kliyente para hindi po sila maapektuhan ng krisis na ito. At dahil nga po doon ay hindi po sila nagkaroon ng loss. Dito makikita po natin na kahit sa kaguluhan na nasa mundo, naroon pa rin ang pangungusap ng Diyos. Hindi siya natinag. At hanggang ngayon ay sinusunod niya pa rin ang Panginoon. At ganoon din po siya nagkaroon ng malaking impluwensya sa marketplace. Kaya naman po mga kapatid, ang daan ng Panginoon ay laging maganda at laging tama. Lagi po dapat tayong umayon sa Panginoon. Dito, ibinabahagi din po kung ano ang dapat nating sundin kung tayo po ba ay sumusunod sa tama. Lalo na sa verse 9 hanggang 10. Sabi dito, ang maralitang nagsisikap ay mabuting dihamak kaysa nagkukunwang mayaman ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Kung titignan po natin ang mga bersikulong ito, tila kakaiba. Kung tayo po ay minamaliit ng iba, kung ang isang tao po ay minamaliit, ngunit kanya naman pong nasusuportahan ng kanyang sarili, mas maayos ng kanyang kalagayan kaysa sa isang tao na mayabang. Maaring may mga tao na pinagtatawanan ng iba, ang itsura ay sila'y minamaliit, hindi mukhang mayaman, ngunit mukhang mahirap, ngunit ang taong ito ay nagsusumikap upang suportahan ang kanyang sarili at mayroon pang mga alagad sa kanyang mga simbahan. Dahil madalas ay may mga taong nakikita po tayo na madaming sinasabi at laging hinahabol ang papuri mula sa ibang tao. Ngunit dito, ang sinasabi po ay maaring may isang tao na puro salita, puro yabang, ngunit hindi naman po nakikita ng iba kung ano talaga ang kanyang nararanasan. Mukhang mayaman sa panlabas na itsura, ngunit mahirap naman sa kaloob-looban. Kaya naman dito sinasabi, tila tinuturo ni Solomon, ano po ang ating
sinusunod. Dahil sadyang may mga tao na ang nais ay ang papuri mula sa ibang tao, ngunit ito ay magdadala lamang sa kawalan. Sabi sa verse 11, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang lupa na ibinigay ng Diyos, ang ating mga talento, ang lahat ng ito ay mula sa Panginoon. Paano pa tayo magkakaroon ng seguridad at paano mag-focus? Dapat ay tignan lamang po natin ang ating sariling portion, sariling bahagi, at huwag ikukumpara sa iba. Maari po tayong matuto mula sa iba. Maari po nating purihin o kaya'y tingalain ng iba. Ngunit ang kanila pong lupain ay hindi po pareho sa atin. Mayroon po tayong sariling bahagi. Ang ani na mayroon po tayo ay hindi naman po maaani ng iba. Halimbawa sa verse 11, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Dito, ginamit po ang salita ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Sa English ay frivolity or fantasy o kaya ay empty dream. Sa original na teksto, ang ginamit po ay rainbow o bahaghari. Ang isang bahaghari ay napakaganda, ngunit kung tutuusin ay wala naman pong mahawakan mula dito. Hindi natin ito mauwi, hindi natin ito makontrol. Maganda, ngunit hindi po natin makontrol ang isang bahaghari. Kaya kung ang atin pong ginagawa ay ang maghabol sa mga bahaghari, hindi po natin makita kung ano talaga ang inilaan ng Diyos para sa atin. Madalas, may mga tao na ang tingin sa kanilang sarili ay napakababa. Sila ay mahina. Ngunit kung ganito din po ang tingin natin sa ating mga sarili, para din po tayong hindi nakatanim sa kalooban ng Diyos o kaya hindi nakatanim, hindi umaayon sa kung paano po niya tayo tinitignan. Huwag po nating isipin na ito ang paraan ng pagiging mapagpakumbaba. Ang tingin po natin ay hindi po tayo maayos, hindi tayo matino, iyon ay kababaang pagtingin. Sa totoo, sa loob po ng iglesia ay may mga ganito din pong mga uri ng tao. Mga naglilingkod, lagi pong tinitignan ano ang ginagawa ng ibang mga tao. May mga pagtatanong, ilang cell members na ang meron ka, ilang cell members ang meron ako, bakit hindi ako pinili ng otoridad. Ang lahat po ng ito ay mababang pagtingin sa sarili. Hindi nakikita ang sariling bahagi, ang sariling lugar. Kaya naman, puno ng kasalatan. Na laging naiinggit sa iba. Oh, si Stella, worship leader, pagkatapos ikaw ay maiinggit sa kanya. Ang mundo ay mayroon pong isang si Stella at hindi na po natin ang karagdagan pang mga Stella. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang bahagi. Halimbawa, ikaw ay kakaibang cell leader. Ikaw ay napaka-espesyal. Marami kang espesyal ka
Dahil kaya mong kumonekta, makipag-ugnayan sa iba at ang iyong paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay ay kakaiba din. Nakakatulong ka sa iglesia, wala ibang katulad mo na mayroong pakiramdam marahil sa iba't ibang mga bagay at estado ng buhay, kaya naman ikaw ay espesyal. Kaya naman po ngayon, ang itinuturo po sa atin ay atin pong makita kung anong tinuturo, tignan kung anumang bahagi ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Dapat po nating iayon ang ating sarili sa Panginoon, ang ating perspektibo sa Panginoon, makita ang ating pagiging kakaiba at espesyal sa harap ng Diyos. Kaya naman po sa ating iglesia, lagi pong itunuturo na hanapin ang ating sariling being. Laging mayroong bago at laging mayroong buhay. Ngayon, ang salita po ng Diyos, ang kawikaang ito ay nangungusap po sa atin. Kung sino man ang mabuti at masama ay hindi po ayon sa kung anong naunawaan po natin, bagkus ay kung ito ay ayon sa tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ang katanungan ay kung kaya po nating sundin ang daan na itinuturo ng Diyos. Verse 16 hanggang 18. Ito po ay tungkol sa buhay ng makatwirang tao. Marami pong mga aspeto na maaari nating mapag-usapan mula dito. Una, verse 18, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Sabi din po dito, sa pagsasabi ng tapat lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Kung isang tao po ay umaayon sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay nagdadala ng kagalingan. Nagbibigay ng kahinahunan. Maaring madalas ay may mga salita na mahirap tanggapin, ngunit ang isa po matalinong tao ay nagdadala o kaya ay nagbabahagi ng salita na nagbibigay buhay. Verse 19, ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang nagsisinungaling ay hindi magtatagal. Ano man po ang sinasabi po natin ngayon, maalala pa rin po ng tao ang bawat salita na ating sinasabi kahit matapos pang ilang taon. Maaring pagdating ng panahon ay maunawaan po nila ng iyong mga sinabi ay totoo. O kaya naman, matapos ang ilang taon ay babaliwalain ng iba kung ano man ang iyong sinabi dahil iyon ay hindi makatotohanan. Kaya dapat po nating tanungin ang ating mga sarili sa ating pong pagtuturo sa iba o kaya pagpapayo sa iba, iyon po ba ay totoong totoo?
paano po tayo makakapagsabi ng mga bagay na kanila pong na matatanggap at magiging mabunga po sa isang tao kahit matapos ang ilang taon. Halimbawa, sa mga patotoo, madalas ay ibinabahagi nila na, naalala ko ang sinabi ng aking nanay o kaya ng aking boss. Kaya naman po ang mga salita ng karunungan ay lagi pong magtatagal sa tao. Ngunit kung magsasalita lamang po tayo ayon sa konklusyon ng ating buhay, hindi po. Kaya dapat po tayong bumalik sa katotohanan ng salita ng Diyos. ₱25, nagpapahina sa loob ng isang taong kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Maaring may mga nakapaligid po sa atin na nagsasabi, nag-aalala na sila, wala silang sapat na pera, walang karelasyon. Pagkatapos ikaw naman itong nagpapalakas ng kanilang loob. Dahil ang nais ng Diyos ay magkaroon sila ng kaligayahan. Kaya kung tayo po ay magsasabi ng mga bagay na magandang balita, ito po ay may dulot na kasiglahan. Sa verse 28, ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Kaya kung sasabihin po natin ang kabutihan ng Diyos, para na din po itong pagdadala sa kanila sa daan ng katuwiran, daan ng buhay. Sa atin pong iglesia ay madalas pong pinag-uusapan ng ating mga dila ay mahalaga. Dahil pagdating po sa pagtuturo, pagpapayo, ang lahat po ng ito ay nagmumula sa ating mga dila. Ano man pong lumalabas sa ating bibig ay nakaugnay po sa ating uri ng ugat na mayroon tayo. Kaya naman naway lahat po tayo ay nakatanim sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay nakatanim sa Panginoon, hindi po tayo matitinag at tayo ay magiging makatwiran at tayo ay laging aayon sa kanyang kalooban. Purihin ang Diyos at ang kanyang salita.